Ano nyo binabalanse ang tourism development and prevention ng local na kultura? Hindi namin sila binabawalan, bagkus kami ay i-inspire, binibigyan namin ng talk na ganito ang nangyayari dito sa sa tourism. Actually, meron kaming briefer na pag meron akong mga bisitang malalaki, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ba ang nasa loob ng Olongapo, ano ba yung history ng Olongapo, ano ba yung culture and arts natin, ano ba yung pinagmamalaki natin. Yan. Ano-ano mga polisiya, ordinansa pinapatupad ng sustainable tourism. Marami tayong pinapatupad na polisiya or ordinansa na pwede natin makuha sa sanggunian. Kagaya ngayon, pwede kang mag-visit sa sanggunian every Monday. Meron silang sangguniang, yung parang meeting nila ng mga local governments, ng mga konsihal. Yun, nandoon lahat, yung mga, even sa Google, nandoon. Hindi ko lang maisa-isa kung ano yung mga ordinansa, mga nandoon. Malaking challenges ng LGU sa pagtupad ng sustainable. Okay. Ang malaking challenges ko dito ay unang-una yung traffic. Yan. Number 1 yan. Number 2 is yung parking area namin. Ang parking kasi namin dito, pinaka-problema namin is maliit kasi yung place namin. Okay. Maliit yung place natin. Hindi ligid sa kalaman ninyo na maliit lang yung place natin and walang parking na pwedeng pagparkingan ang mga Pwede ka mag-park pero lalakad ka na malayo at kung pwede mag-park ka dito sa SM kasi sila na lang ang may malaking parking area ganun pa man, napapakiusapan namin yung ibang mga local governments or mga officials na nakikiusap kami na doon sila mag-park kasi dito sila pupunta sa City Hall. Binibigyan naman kami ng slot. Since the national highway kasi ito, daanan talaga ng mga di ba? Daanan siya. So, yung mga illegal parking, hindi namin pinapapark. Yung talagang legal na nagpapark dyan, siya namin inilalagay. So, isa yung mga challenges namin. Isa pang challenges namin ngayon is yung, siyempre, ngayon, pagtaas ng ng mga bilihin, yung pagtaas ng presyo ng hotels, ng resort, di ba? Dahil sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East, affected tayo. Totoo lang, affected ang turismo dito dahil bumaba yung tourism na dumarating sa atin at umaalis. Kasi affected, kumbaga it's a domino effect na nagda-down sila. Ano nyo sinusukat ng successful na isang tourism? Isa sa mga naging sukat is yung nanalo kami sa SGLG ng DILG. Nanalo kami lahat ng first prize. 10 na department na kasama dito, which is kasama ang turismo dito. Pangalawa is yung nanalo kami ng grand prize ng brochure award na hindi ko lang mabigay sa'yo dahil pinalalo pa namin pinaganda kasi yun. Nanalo kami sa buong Pilipinas ng sa ATOP at Association of Tourism basta yun, Association ng Tourism Officer of the Philippines. Nanalo kami ng grand prize. Yun. And ang long term ng LGU sa turismo ng beach na susunod ng 5. Actually, hindi lang 5 to 1, kundi 10 years. Meron kaming 10 years. Mula nung 2023 to 2033, meron sustainable na ginagawa ang mga resort, ang mga tourism. Unang-una yung mga heritage natin na pinapakita yung culture natin dito na inaaral natin para doon sa NCCA natin, sa National Capital, National Museum National, na which is gagawin din natin sa taas. Na tayo dito, meron tayong gagawing museum ulit. Before, meron tayong museum, but now gagawin natin more
modern yung paggawa natin museum. Yung pagpunta dito ng pag-alis ng Amerikano, sakop sa atin ng Spanish, pagsakop sa atin ng mga Spaniards, ng mga Amerikano, at pagkaroon ng base militar hanggang sa pag-umalis na nung pumutok ang Pinatubo. So, isa yan. And then, paano mo pinapamahalaan ng LGU ang Trinidad sa maproteksyonan ng kalinisan? Of course, meron kasi kami ditong tinatawag na ESMO. Dito yung ESMO yung tinatawag natin dito, yung sanitary. Sila yung namamahala sa mga basura. So, every barangay kapitan ay pinapamahalaan ang lahat ng kalinisan dito sa Olongapo. Not only the beaches, but lahat. So, merong time ang pagkuha ng mga ng mga schedule ng mga basura. So, the small thing na kunwari meron kang candy, you did not have to throw it kahit saan. You put it inside your pocket or inside your bag. And discipline ba? Na pag inumpisahan mo yan, hanggang sa matapos, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo siya. Next. Ano ang mga pangunahing environmental issues? Maraming mga issues na kinakaharap natin ngayon, like yung mga tao ngang walang disiplina. Isa yun sa mga issue natin kasi nasa ordinansa na kasi na ang pagkuha ng basura sa nabubulok sa hindi nabubulok. So siguro sa inyo ganun din. Iba yung time or iba yung schedule ng pagkuha ng basura ng nabubulok sa hindi nabubulok. Sa mga nabubulok, like mga pagkain, yung mga shell ng ng itlog, yun. And then sa mga hindi nabubulok, ito yung mga things na recyclable ba na pwedeng So, discipline din ang pinapairal natin dito, lalo sa LGU. Yun ang pinapakita natin sa tao na kailangan magmula sa atin yung disiplina. May monitoring paano ginagawa. Yes, meron po. Every now and then sa water district to po meron kami tinatawag na yung water testing na tinitingnan yun kung mababa ba ang nito, coliform. Yung mga coliform na yun, yung mga hindi na natin makitang mga object. So, yun, every now and then, ginagawa yun ng water district para sa atin. Kung potable ba to, kung pwede ba tong inumin, kung hindi ba like pwede palang inumin. nafi-filter po siya. Yes, actually hindi nafi-filter kasi iba yung nafi-filter. Sa bahay mo na lang filter yan. Pero among sa mga areas yung sa water district, sila mismo ang nagsasabi sa atin na hindi natin to pwede inumin or ito lang ay pwedeng panghugas ng kamay or panghugas lang ng plato, pampaligo lang. Iba yung nasanay na kasi tayo na meron tayong water refiller, yung yung dispenser. Yeah, yun. Meron tayong ganun. Ano yung na-handle ng water mula sa resort? Ito yun, yung sinasabi ko na may water testing to. Dahil dun sa mga coliform na nakikita nila. Kung 50% yung coliform na nandun, hindi, kumbaga, sinasabi ng LGU na huwag kayong maligo dyan dahil hindi maganda yung tubig. Mga ganun. So, kasama rin kami sa nag-i-inspect. Pero, more on the water district sila. Gaano ka-epektibo ang kasalukuyang waste management? Very effective ito. Kasi every now and then, nasa water district kami, nakasandal tayo, lahat, nakasandal tayo sa kanila na yung tubig natin, pinapangalagaan natin na
Sa mga ilog, siguro nakikita mo yung ilog natin, tinatanggalan niya ng basura, hinuhukayan, para it's a cycle kasi, ang tubig kasi it's a cycle eh. Kung makikita mo yung madumi, pero pagdating sa water district, sila mismo ang nag-filter. Nakaka-apekto ang tourism sa trabaho at kita ng local na komunidad. Malaki ang epekto nito sa turismo, lalo na sa trabaho. Pag itong nakita nila na malinis ang ating kapaligiran, bumabalik sila dito sa atin. Like ngayon, kung kita mo, meron tayong 4 na buses ngayon. Galing yan sa iba't ibang lugar. Okay. Nakita nga po kanina. Diba? Opo. Every mga din yan mga estudyante din na every municipality ng Batangas na dito sila, at ang pinupuntahan nila ay mga MIS, kung ano ba yung paano ba yung surveillance natin dito, yung CCTV, kasi may CCTV tayo dyan, yung tinatawag nating 911. Programa bang LGU na matulungan ang residente na makapasok sa tourism? Of course, meron. Like kami, merong GSP na sinasabi sila na lahat ng mga pwedeng pumasok dito na graduate na, may training ang peso. Yung peso, siya ang nagbibigay ng trabaho sa mga hindi makapasok sa private na opisina. Though tinutulungan namin, they are just parang apprentice sila for 6 months. Next, paano sinisigurado ng fair wage? Of course, hindi kasi ito yung umaano tayo dito, yung sa wage ng fair wage. Kailangan eksakto kung magkano ba ang minimum wage natin dito. Hindi tayo pwedeng kumuha ng isang bagay na isang tao na hindi tayo nagpapasweldo ng minimum wage. Sumusunod tayo sa data, sumusunod tayo sa labor, kasi may mga labor na baka mamaya i-demanda ka niyan kasi hindi ka sweldo ng tamang sweldo. Paano naapektuhan ang local komunidad na pagdami ng turista? Hindi kami naapektuhan. Actually, natutuwa kami in a sense na pag ma-traffic, like ngayon, 'di ba? For almost 1 week celebrate natin ang Holy Week. Pero doon sa 1 week na 'yon, punong-puno ng turista. Dumadaan man sa atin papuntang Zambales, pero at least na dito nagpapagas, dito kumakain, dito nagta-take out. So ganun talaga, nadadaanan lang tayo, pero napupuntahan din tayo ng mga turista. Hindi tayo na-left behind. Naapektuhan ng local na komunidad sa pagdami ng turista? May mga limit ba ang dami ng turista? Wala kaming nililimit. As long as kaya ng isang resort na mag-handle ng isang community na kailangan magpunta sila doon. And hindi lang naman kami ang may mga beaches. We have doon pa sa Zambales, napakarami natin. There are 13 towns na pwede na lang mapuntahan. Base sa napapansin mo, paano nabago ng turismo ang kalagayan ng Cocamos Baloy Beach nitong mga nakaraang taon? So yan, paano nabago ng Cocamos Baloy Beach? Sa amin kasi, as a hotel manager, pinapanatili ko kasi yung good service. Lalo na, ang sinasabi ko sa mga tao is, ang pinakababalikan kasi dito, bukod sa establishment, is yung tao, kung paano i-assist ng mga empleyado ng mga tao dito sa isang resort, yung pag-accommodate ng isang mga tourist, ng tourist, diba? Para yung mga turista talaga bumalik-balik dito. So yun yung ginagawa ni Cocamos Resort. Nakakatulong at nakakanasin sa talaga ng Cocamos Beach.
Nakakatulong. Paano ba siya nakakatulong? Parang di naman. Charot. Totoo. Bakit? Ay, Siya nakakatulong, din. di pa na lang po Sobrang yun. Dalawa higpit. po yun. Sobrang higpit nga nila eh. Paano nakakatulong? Kung nakakadagdag sa problema. Nakakadagdag sa problema. Actually, wala naman. Wala naman siyang problema. To, paano nakakatulong o nakakadagdag sa problema ang mga local business, residente at turista sa pag-aalaga ng Cocos Baloy Beach? Nakakatulong. Hindi ko alam kung paano nakakatulong. Nakakadagdag sa problema mga business, local business o residente. Yung mga residente kasi, medyo, yun nga, hindi ko din alam kung natitingnan ba talaga ng pantay. Yung ganon. 'Di ba? Kasi, may mga some areas, may nakikita talaga na feeling ko hindi talaga nakikita. No? Hindi nakikita ng tama. Ang turista, maaari nakakatulong pa. Kasi minsan yung mga turista, sila pa yung meron care sa environment. Kaya nga nila dinadayo eh. No? Ayun lang. Kasi wala akong masagot dito paano nakakatulong. May mga hakbang o program ba ang local government o mga private establishment para matugunan ang mga problemang ito? Ano-ano iyon? I think wala siya. Actually, ako, gusto ko talagang ilapit. Sa totoo ako yung ilalabas ko dito. Ako yon, gusto ko talaga siyang ilapit kasi lalo na sa tourist. Kasi kung ikaw yung nasa tourist, dapat ang wini-workout mo talaga kung tourist. Para makadami yung tourist. Kaso kasi may nag-hold. Ngayon, parang hindi, malamang sa malamang yan, hindi yan na mapansin ng mga government. Sa tingin ninyo, may kulang ba sa pulisya, pagpapatupad, pagmonitor o pagtutulungan ng mga iba't ibang grupo pagdating sa maayos na pangangalaga ng lugar? Ayan. About sa pulisya, wala naman akong masasabi dyan. Dahil yung mga pulis natin dito is active. Yan. Actually, nakataskil dyan yung mga pwede nyo tawagan. About sa mga, kapag meron nangyaring ano. Pero ngayon, sa nasusubukan ko, gada call naman ng pulis dito kapag may nagiging problema or barangay, sobrang bilis na pumupunta at uma-action agad. Ano-ano ang mga epekto ng turista at mga activity nila sa beach, sa dagat, at sa mga kalapit na lugar? Epekto ng turista. Parang no, mini-mention dito yung halimbawa yung Yung littering, mga ganun. Yung halimbawa, ano po ba dito, like, malinis po ba yung mga Tama na linis. Ito, yung mga nakaraang test namin, namumulot ng mga basura. Ano ba yun? Yung, ano po, like Facility. parang, hindi, yung turista kasi yung tinutukoy dito. Ulit. Ano-ano ang mga epekto ng mga turista at ng mga aktibidad nila sa beach, sa dagat, at sa mga kalapit na lugar? Epekto, bali kasi, ang epekto nito is yung mga, lalo na dito, dito kasi mas yung mga activities, punta tayo sa mga activities, kaya siya dinadayo dito. Yun yung natutulong niya, which is yung environment kasi dito, yung dagat lalo, is hindi siya ganun kalalim, yung parang delikadong dagat, yung open sea, which is dito kasi makakaligo ka ng safe. Like sa mga alon, hindi siya yung taas baba yung yung tubig, alam mo yun, lalo na pagdating ng summer. Ito po, last question. Sa pangmatagalan, ano ang ma-recommenda ninyo para mas maging maayos at sustainable ang turismo sa Cocos Baloy Beach? Isa lang ang marerekomendo. Tanggalin yung entrance. Oo. Kasi, biruin nyo isang idea. Tanggalin yung entrance. Papasok na itong Baloy. Kapag yan nawala, dadami ang turista. Kasi, Subikenyo ako Sambalenyo. Dito ako lumaki.
alam ko, etong area na to, hindi ko man to napapasok dati pa. Pero, naaano naman, na nakikita-kita ko naman siya. Na, kasi taga dito lang ako. Which is, ang mga residente dito halos, na nakikita ko, puro foreigner. No? Ngayon, mangilan-ngilan na lang yung nakikita kong ano. Parang mas mayabong na yung mga Boracay, yung mga, oo kasi Boracay talaga, full course talaga foreigner. Kasi eto, dati, talagang madami din talaga. Actually, madami talaga dito. Oo, madami talaga dito. Kaso ngayon, dahil nga pati yung foreigner, mauutak na yan, sisingilin nyo ng 100. Balik-balik yung foreigner dyan. Paano magbabalik-balik? May 100, gadapun pa. Diba? So, yun, yung pinaka, ano na yun. Yun yung pinaka point talaga. Okay lang. Tinira yung entrance. No? Hindi naman, hindi naman ganun. Oh, okay lang po ba magpa-picture kami sa'yo? Ay! Dito po, tsaka dito po. Ay, Sa- perfect siya. Parang Opo. Pero yung gusto ko pong itanong kanina, yung, may mga tourist po ba kayo dito na, ano, like, parang, ano, hindi po ba nila hinahayaan din na magkaroon ng kalat yung beach? Ito yung present lang namin, which is kami, hindi rin naman namin, hinahayaan, which is ako kasi ang pollution control officer na dito sa Cocomos. And then, sa amin pa lang, hindi na namin hinahayaan. Pero ngayon, yung tanong kasi, about sa tourist, sa mga turismo, meron kami dito mga nagiging tourist. Etong ano tawag dito? Yung nangyayari ngayon, tourist natin ngayon, kasama natin ngayon dito sa resort. Some dito, namumulot talaga din sila. Nag-aambag talaga sila sa environment, which is mga ano kasi sila, mga foreigner. Okay. Thank you po. Kasi ako na yung nandito, ako na yung, kumaga, bukod sa pagiging manager na to, ako din yung pollution control officer. So, parang isahan check. Ganun. At saka, lalo na pag may mga meetings, sinasabi ko na siya. Sa tingin niyo po, wala na pong kulang? Wala. Yun po sa pangangalaga. Sa amin, tingin ko naman wala. Wala naman. Kasi ako hanggat maaari talaga. No? Pero kung sa buong area, hindi ako mag-talk. Pero, siguro, sana, kung pare-parehas ng galaw. Okay po. Mm. Thank you po. Pagdating sa clean energy, pangangalaga sa dagat at proteksyon sa lupa, ano na ang meron sa lugar at ano pa ang kulang? Ayun. Tama kayo ng pinagtanungan. Kasi nga, ulitin ko, ako yung PCO, no? Pollution Control Officer nitong resort. Bale, ginagawa ko lahat ng part. Pag sinabing bawal yung usok na ganito, bawal. Pag sinabing bawal maglubog ng kalat, bawal. Pag sinabing ilagay yung mga tamang lagayan ng mga batteries o mga hazardous waste, talagang nilalagay ko talaga sa ganun. No? So, yun yung ginagawa namin. Talagang pinapanatili namin yung mga ganun. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, may tao talaga. Hindi pwedeng wala. Ngayon, dumaan yung last Saturday. Wala kami bookings. Sobrang hirap. Ang hirap sagutin nung actual na bilang. So, biglaan yung interview. And then, syempre hindi ko naman na iisa-isahin or iaano yung ano. Kaya, ganun siya. Gaano po katagal kayang nag-stop? Nalaman niyo po ba yung kung ilang years po nag-stop yung Cocomos bago mapunta sa inyo? Bale, yung alam ko, sa totoo, yung Cocomos, operation na siya last 10 years. Kasi, yung mga na-absorb kong tao dito, working na sila dito ng ganun katagal. So much more. Sa ngayon, yun yung alam ko. Bale, yung Cocomos nade-define siya sa mga sa mga magagandang iba-ibang
lugar. Ganon siya. Kaya yung pinaka-rooms niya is iba-ibang team. Meron tayong Banawe, Hollywood, ganon, Wild West, ganon. Iba-iba, Egyptian. Kaya, ano siya, yun yung pinaka-meaning ng Cocomos. Iba-ibang magagandang lugar. No? Kaya ginawa siya by team ng room. Okay po. For question number 4, ano ang mga pasilidad para sa turista at ang mga suportang pasilidad na mayroon sa lugar? Tayo ay merong 12 rooms na hotel rooms, no, na kayang mag-accommodate up to 70 packs na turismo overnight. For question number 5, ano ang organisasyon ang may-ari at namamahala dito sa Cocomos Baloy Beach? Organization, sa amin po as sa management, meron kaming managers, and then receptionist, lifeguard, and housekeeping. Yun po. Okay. For question number 1, ano ang attraction at activity na inaalok niyo dito sa Cocomos Baloy Beach? Ang attraction at inaalok namin dito sa Cocomos Baloy Beach ay mga hotel rooms and beach na magaganda. At activity naman, sa activity meron tayong mga water sports activity, and then mga water activities. For question number 2, ano ang history ng Cocomos Baloy Beach, kailan at sino ang nakadiskubre nito? Bale, nakuha namin tong Cocomos Baloy Beach is 2022. Nakuha na namin siya as Cocomos Baloy Beach. Ngayon, ang masashare ko sa history niya is dahil nga ang resort ay kaya siya natawag na Cocomos Resort dahil ang mga rooms nito at mga sulok nito ay merong mga teams. Katulad ng mga standard room, meron siya iba-ibang teams. Siguro doon nakuha nila yung Cocomos Resort. For question number 3, kailan ninyo ito naisipan na buksan para sa mga turista kagaya namin? Nakuha namin to si Cocomos Baloy Beach since 2022. No, bago matapos ang pandemic, nakuha namin siya. Bale, nag-isip kami for the business na makaka-stable sa aming pamumuhay. Bakit po kaya binenta siya? Dahil po ba nung nag-pandemic? Yes. Yun din yung isang iniisip namin na kaya siya binenta dahil nga sa crisis na inabot natin ng pandemic. Okay na yung sagot. Maaari mo bang tukuyin ang mga naging hamon na problema kaugnay sa sustainability ng turismo sa inyong resort? Sige. Sa hamon, sobrang dami. Which is sa 4 years na paghahawak ko ng isang resort. Unang-una, environment. Kasi nasa resort tayo beachfront, no? So, ang isang beachfront, nagmumroblema yan ng June, July, August, September, October, November. Which is, ayan yung mga months na meron tayong bagyo, mga sakuna na pinagdadaanan. Kasi, ang isang resort, ang hirap lalo kumuha ng guest. No? Kasi beachfront yan. Tumataas yung alon, malakas yung bagyo, ganon. At ayun yung pinakaunang-una as a resort. Pangalawa, yun, yung sinabi ko kanina, yung environmental piece sa harapan, yung entrance, pagpasok ng Baloy. Ayan yung isang nakakahina ng isang problema. Isang problema talaga yan. Kasi sobrang hirap na ng kumuha ng guests, 'di ba? And then meron pang ibang affiliation sa pagpasok pa lang dito bago makapasok ng resort.
And then, ang pangatlo, yung mga yung mga iba-ibang nangyayari. Siguro, iba-ibang nangyayari everyday sa isang ganitong uri ng isang trabaho sa resort. Kasi, minsan, kala mo, tuloy-tuloy na talaga yung araw, no? And then, uulan, mga ganun. Diba? Yun yung pa yung mga ibang Saka December. minsan kahit December. Kaya hindi siya So, ang pinaka lang talaga January, February, March, April hanggang Ito, May. tuwid na to. Mm. The rest, Tapos, isa pa, yung ekonomiya. Lalo ngayon, in the present, di ba? Which is, kayo, taga Manila kayo, di ba? Kami, Olongapo, Barreto, Olongapo. So, alam nyo yung natin, yung gas. Diba? Sobrang malayo. So, isa pa yun na nakaka-affect. Lalo ngayon, ito yung present na problema. Kasi, last Saturday, alam nyo ba, na wala akong guest. Oo, simula sa Saturday. Which is, ang isang resort talaga, nagkakaroon ng guest yan Friday, Saturday, diba? Check out ng Sunday. Yung mga Monday, Tuesday to Thursday, bihira yan. No? And then, yung Friday, siguro gabi, pero mangilan. Saturday. Saturday, hindi ka pa magkakaroon ng guest. Dahil nga, sa paglaki ng gas, lalo na ang mga tourist, galing pa sa iba, sa Pampanga, sa kung saan-saan, di ba? And then ngayon, may ganun pa tayong eksena. And I'm thinking. Sa lahat ng problemang ito, alin ang pinakamahirap ayusin o kontrolin sa ngayon? Ang pinakamahirap, yung entrance. Kasi etong resort, kaya ko siya ilaban eh. Kung ang usapan pagpo-promote or pagpapalaganap ng isang magandang tourist spot, kaya ko siya ilaban. Which is ako, meron akong name sa online selling. Because bago ako pumunta dito sa isang pagmamanager, online selling talaga. Online seller ako. So malawak yung inaanuhan ng ko sa social media. No? Malawak yung pag-market ko. Kumbaga, kasi ako pinopost ko siya through online. No? Kaya ang pinaka nagiging mahirap na part sa akin dito is yung environmental fee na sinisingil sa front na 100, which is hindi kasi siya talaga makatarungan para dito kasi paano mo mapapalaganap yung isang lugar na meron ganyan kalaking fee, which is ang dapat nga kami mga business owners, no, na nagbabayad din naman kami sa mga environmental na yan, mga certificate, mga ganito, yung mga inaaral namin, 'di ba? Nagbabayad pa din kami diyan. So dapat nga kami din kami dapat meron din kami. Ako talaga actually meron akong nasubukan isang resort. Nag-check-in ako doon one time. And then sila mismo, wala silang dagat Swimming pool lang meron sila. Pero naniningil sila ng environmental fee for the rooms, which is 100 lang. Hindi mo mararamdaman. Unlike dito, 100 per tao. So, di ba masakit? Kahit sa inyong mga turista na pumupunta dito, kayo ngayon, na nagpunta... nagulat kayo. Ngayon na nagpunta kayo dito, di ba, isa siyang nagiging, parang naglalak. Kasi ang hirap na dito pa lang, pagpunta ng customer, nangihingi ng tawad, ng discount, di ba, nagiging ganun tayo kanina. Yun pa lang, ang hirap na dito kasi pagpasok nyo. Di mas mahirap, lalo, ngayon peak season, kaya talagang ang tao pupunta talaga dito sa dagat. Pero lalo na, pag hindi na peak season, as in, wala talagang nagiging guest. Dahil nga, ang nireklamo lagi, yung environmental fee. Can you give me a actual tourist arrival na
na bumibisita dito sa inyong resort noong 2022? Bali kasi ganito siya, mag-story na rin ako. Sige. 2022, nadat na namin siya dito last May. Medyo okay yung tourist niya, no? Sa observation ko, hindi ko siya mabigay ng eksaktong dami. Pero kung ikukwento ko sa inyo yung naging karanasan ko dito as 2022 nung nakuha namin siya, okay pa siya. Medyo okay yung tourist niya. Yun yung una kong masasabi. And then 2023 to 2024, dun kami nagkaroon ng isang parang problema. Nagkaroon kami ng problema dahil bumaba talaga ang turista dahil sa environmental na sinisingil sa gate, which is na ranasan nyo kanina. Tama? Apo. Meron po tayong 100 entrance sa gate na nakakadahilan ng pagbaba ng tourist dito sa Baloy. Baloy, Barreto, Olongapo. So, bali hanggang ngayon po yan. Opo, bali kasi 2022 is okay siya, wala siya. Pero 50 pesos, 20 pesos, something like that. Pero, nung dumaan na siya ng 2023 to 2024 dahil yung question nyo hanggang 2024, hanggang ngayon, ganun na talaga siya nagkakaroon ng problema. Dahil medyo mataas. Isipin nyo, kapag merong 50 katao na pumunta dito, bukod sa babayaran sa isang hotel or resort, dito bawat establishment, magbabayad sila ng 5,000 entrance pa lang. Karaniwan na bumibisita sa mga ganito, lalo na yung mga kalapit bayan, is naghahanap lang sila for the day tour, something ganyan, yung maliliguan na dagat, Yes. no, na beach resort. No, and then 5,000 agad yun, automatic. So, ganun talaga kalala na sobrang bumababa. Hindi ko lang siya masabi na yung pinaka-exact amount ng gaano kadami. Pero, sa explanation ko na to, medyo mababa talaga ang tourist ngayon.